So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, tatalakayin natin ulit ang Honor X7D kung sulit ba itong i-purchase talaga ngayong 2025. So tara, pag-usapan natin. So mga ka-J-Vlog, for today's video, ito nga itatakin natin, the Honor X7D. So maraming nagkaka-interest dito sa smartphone na to dahil yun nga sinasabi dito ni Honor na ito ay all angle water protection. Pero take note, this is only IP65 water and dust resistant. So meaning na ito hindi po siya pwede masubmerge sa tubig. Maganda pong i-clear yan sa lahat ng mga consumers natin. Baka kasi iba ay ma-mislead kung ano nga muna ba talaga ang protection na meron tong Honor X7D. Ang pwede po malublob sa tubig at gagawa tayo ng phone comparo about dyan, the Vivo Y21D. Gagawa tayo ng phone comparo later on sa ating dito rin sa ngayong November, no worries. So yun nga, ang Honor X7D mga ka-J-Vlog ay meron tong SRP na price tag, I think 10,000 pesos for the 512GB and 9,000 pesos for the 8GB 256. So when it comes sa RAM, pareho lang naman na 8GB of RAM, yung variants niya 8GB 256 at 8GB 512. Pero magandang balita dito sa ating View products. Pag clinic nyo tong View products natin, mura at bagsak presyo lang. Itong Honor X7D, usually, itong 256 na pwede maglaro sa 7,000 pesos. So, napakamura mga ka-J-Vlog. And 512, wala pa ako ganun nakikita niyan. Pero hula ko pag nagkaroon, there's a possibility makuha nyo ng 8,000 to 9,000 pesos yung 512GB ng Honor X7D. Pero sa online, ito usually ang ino-offer nila, the 256GB of internal storage, which is itong kinuha natin ngayon. And when it comes sa kanyang storage, napakasulit naman for its price kung makuha nyo ito ng 7,000 pesos. Yung 9,000 pesos kasi, meron kasi mga ibang specifications ng Honor X7D na medyo nagiging skeptical ako. Kaya nung nakita natin sa online, mas mura siya, medyo umu-okay na yung specs niya or bumabagay na yung specs niya for its price. Again, pag bibili kayo ng smartphone, syempre ugaliin nyo rin, tignan kung magkano nyo nabili yung smartphone, kung bagay ba doon sa kanyang specifications. Kaya nga po, ino-offer natin dito sa ating View products itong Honor X7D dahil po dito sa ating video, mura lang po siya makuha. Mas magiging sulit pa kumbaga ang inyong hard-earned money compare pag binili nyo sa mall na sobrang mahal na sa 9,000 pesos. No worries, yung link naman po na naka-provide dyan sa ating product link, official store po yan ni Honor. Ang pinaka-unang napansin ko na maganda dito sa Honor X7D, ito na pag-usapan natin design. Very stylish or premium looking yung color na provide ng Honor X7D dito. So tulad nga na sinabi ko sa unboxing ko, medyo kamukha niya ang color ng Desert Titanium ng iPhone 16 Pro Max. Napaganda, very elegant. Dito sa video parang whitish siya na pero in person very elegant siya tignan. Lalo na very attention to details din ang Honor. Lalo na dito sa camera module, meron din accent dito. Ayan, no? Maganda. So, meron siyang square shape camera module pero in reality, isa lang po ang camera talaga na gumagana dito sa smartphone na to. So, parang props lang yung mga ibang lente nito and it is equipped ng 108 megapixel camera. So, pagdating sa camera naman ng Honor X7D, tulad nga na sinabi ko, is 108 megapixel siya. Magpapakita ko ng photo samples nito kasi na-try ko naman na siya sa camera. Pero, for a 108 megapixels, medyo parang rin ng 50 megapixel eh. Tulad nga ng sinasabi ko parati sa mga video ko, hindi kasi tayo nagbe-base sa taas sa megapixel ng camera. So marami rin mga ibang smartphones na nakakapag-provide ng ganitong kalinaw na camera performance pero nasa 50 megapixels lang, 13 megapixels kasi yun nga, nagdedepende sa software optimization. Take for example yung mga Transsion companies like Tecno Povo Slim, Phoenix Hot 60 Pro Plus, mas mababa megapixel niyan dito pero parang ka-level or mas maganda pa yung 60 Pro Plus dahil merong Sony sensor yon. So again, maganda naman yung camera neto na 108 megapixel pero wag kayo masyadong parang ma-overhype sa 108 megapixels niya kasi parang same quality din naman sa 50 megapixel na magpo-provide ng mga ibang brands. Pero overall, maganda naman po in fairness ang camera rin ng netong Honor X7D. So support niya is up to, sad to say, it's 30 FPS lang. Wala siyang support sa 60 FPS. So for a price tag na 10,000 pesos, syempre hindi po maganda na walang support sa 60 FPS. And even sa 7,000 range or 8,000, dapat may support na ng 60 FPS din, di ba? Mas okay na. Kahit na walang support sa 4K, given, pero wag nyo lang ilagay isagad sa 30 FPS, mas better yung 60 FPS lalo na for its price. Pero when it comes sa camera, sulit naman siya mga ka-J-Vlog. Yung camera, yung photo quality sa video, average level quality.
Pero nagustuhan ko naman yung sa photo quality. Sa processor, dito tayo magkakatalo. Maraming magiging skeptical sa processor nito, especially pag nabili nyo to ng around 10,000 pesos. Kasi ang processor nito is the Qualcomm Snapdragon 685. Qualcomm Snapdragon 685. So, syempre yung 685 na yan, kumbaga, yung chipset na yan is pang mga budget smartphones yan eh. So, for 10,000 pesos, hindi talaga perfect fit na ilagay ang 685 sa kanyang presyo. Siguro nga, ang reason ni Honor is, pero binabalance niya yung mga specs. Yun nga, yung all-angle water protection and yung mas mataas na storage. Pero it's not enough siguro na lagyan nyo to ng mababang chipset, lalo na super expensive ng smartphone. Mas better siguro mga higher MediaTek chipset or Unisoc na mas matataas pa. Pero sa Qualcomm Snapdragon 6S, 'di ba, na 5G, mas better na rin siguro for its price. Pero yun nga, ang nilalaban kasi dito siguro ni Honor, on my own opinion, yung storage kasi neto napakalaki. Yun di isa nilang minamarket dito sa Honor X70 is yung 512GB of internal storage for its price sa 10,000 pesos. So, baka makuha nyo nga ng 8,000, 9,000. Napakasulit naman talaga ng 512. At yun yung isang magiging buying factor ng mga consumers dito, storage. Kasi, syempre yung mga iba or majority ng mga consumers ngayon, storage talaga ang top priority. Pero no worries, again, hindi po mabagal yung chipset nito. Hindi lang po bagay for its price. Nakakalaro naman tayo ng mga modern games today, pero hindi yung mga AAA games or yung mga solid games na mabibigat like Genshin Wuwa. Genshin Wuwa, makakalaro kayo dito, pero mga nagfe-frame drop, hindi siya smooth. MOBA games, okay naman, and even COD, makakalaro naman kayo. Kaya stay tuned lang din sa ating game test dito sa Honor X70. Ang pambattery na isa dito na sobrang sulit yung battery, 6,500 mAh na removable battery capacity. Ito, so syempre maganda nga talaga itong i-recommend sa mga consumers natin nagwo-work. And ito na yung nakikita nating reality ngayon sa mga budget or entry-level smartphones na pataasan sila ng battery capacity. Parang ngayon, pag tinignan nyo sa perspective ang 5K mAh battery, maliit na, di ba? Mababa na. Parang at least ang iba kinukonsider ng bilhin is 6K, 6.5, 7K, which is okay naman at kailangan talaga. Pero yon, specs-wise sa battery, napakakunat. Nag-download ako dito ng magdamag. Kumbaga, natulog ako, hinayaan ko to mag-download ng Genshin tsaka Wuwa. Full, full battery and wala pa sa kalahati ang nabawas sa battery nito at ginamit ko pa to, di ba? So, sobrang solid ng battery nito. Subok na subok ko na rin, especially when it comes sa standby time at day-to-day use. Panigurado nga abot naman to ng isang araw. Pag hindi kayo maglalaro, kunyari, gagamitin sa trabaho lang, navigating tool, standby, napaka-solid, sobrang tagal malobat. Hindi lang yon, mabilis din siya mag-charge. 35 watt fast charging rate. Yan din ang sinasabi ko, at least 35 watts na dapat talaga ang nilalagay ng mga consumers sa mga smartphones sila, especially for 6K mAh battery capacity para mas maganda yung pag-charge. So, kung 35 watts, siguro mga 1 hour-ish, mo full charger na rin itong Honor X70 nyo. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, ikaw, sulit ba para sa'yo ang Honor X70? For me, depende. Sulit siya pag nakuha nyo ng 7K. Napakasulit niyan. 7 to 8,000 pesos. 2568 gig, IP65, malaking battery. Pero for its SRP for me, hindi siya gano'n. Skeptical ako. 50-50 kumbaga, especially for its chipset. Kaya nga tulad na sinabi ko sa inyo, kung gusto nyo makuha to ng napakasulit, dito lang kayo bibili sa ating View products. Mas mura, 7 to 8,000 pesos. Makakabili na kayo ng Honor X70 at meron pang special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos. Sulit naman itong smartphone na to. Maganda yung specs na ma-offer niya. Pero ulitin ko, depende na lang kung magkano nyo siya nakuha. Kung makuha nyo siya ng mas mura, sulit siya. Pero sa SRP niya, medyo skeptical. Ang sulit lang sa SRP niya, yung 512GB of internal storage niya. Yun lang talaga, real talk yan. And of course, yung battery. Pero yun nga, yung 512, there's a possibility makuha nyo rin ng 8 or 9,000 pesos. Definitely, maganda rin naman. So, hindi ko siya marirecommend for gamers. Maganda lang siya for casual users at gagamitin for work, online business, and school. Etong si Honor X70. So, abangan nyo na lang yung full review. Game test natin dito sa smartphone na to at check out nyo na to dito sa ating View product.